Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan at kaibigan ay dalawang personalidad. No? Pero bago po tayo magpanimula at magbigay ng ating opinion at reaction sa ating topic, gusto ko muna pong magpasalamat sa lahat po ng channel members ng Simply Talkies Vlog at patuloy po kayong sumusuporta at hindi bumibitaw sa ating channel, no? At malaking tulong din po kayo, maski na kakaunti lang po tayo, okay na po yun. At least may naniniwala sa atin. Shout out po lahat sa inyo, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, no? Lalo na kay Miss Beth M. That is very encouraging. Kay Mami B, no? Kay Ai Chang, kay Lulu. Lulu. Shout out. Okay, alam mo na. Ito po ang topic natin. Si Lulu, mapapahay. Ganun na naman ito. Kasi ano niya to idol niya to, idol niya. Uunahin natin, ito. Yung tinatawag nilang low bin. Pasensya naman po, Senator Robin Padilla ha, kung ikaw ay aking nababatikos. No? Pasensya na rin po sa mga fans. Ako nga po napagsabihang tanga ka kasi Pidol eh. Pero nyo nag-comment no, dun sa isa ko sa video kay Lobin. Sinabihan akong tanga ako. Kasi binoto ninyo. O sige, nagpakatanga ako kasi akala ko magaling. Akala ko totoong may pagmamahal sa bayan. Hindi, lahat naman ng tao na nagiging tanga eh. Di ba? Except ang Diyos. Iba yun. Di ba? Even the presidents, even the famous people, nagpakatanga sila. They felt stupid sometimes. Huwag niyong sabihin, kasi hindi ko binoto yan, kaya hindi ako tanga. Okay, magaling kayo. Di ba? Pero huwag niyong sabihin, hindi kayo tanga. Dumarating din sa buhay nyo, sa oras ng buhay nyo, na minsan kayong nagpakatanga. Yun po yan. So okay, tanggap ko yun. No? Nagpakatanga. Totoo naman. Natulongges ka? Diba? Kasi yun ang nakita ko eh. Iba-iba nga tayo ng perception. Iba-iba tayo ng opinion. During that time, tuwang-tuwa kami kasi partisan ng unit team. Sabihin yung kulto kasi kayo ng Marcos. So what? Di po ba? Di ko nga ayaw mo, di ayaw mo, walang pilitan. Di po ba? Ngayon, kakampi nyo na kami. Di ba? Kakampi nyo na yung tanga. Baka naman mahawaan nyo kami ng katalinuhan nyo. Isadsad nyo naman yung siko nyo dito sa siko namin. Kaya magtampalan na lang tayo para naman matransfer yung katangahan namin sa inyo at yung katalinuhan nyo sa amin. Ganun lang po yun. Di ba? Yun ang tinatawag nyong symbiotic relationship. Tama, mali, no? Shout out ko na rin po ito, hindi ako clout chaser ha. Yung clout, yung humahanap ng pagiging famous, gagamitin yung famous, hindi po. Kasi po, araw-araw ko pong pinanunood si Sir Mike Abe. Yan. Alam ko, marami ng followers si Mike Abe. Millions na yan. No? Pero, believe po ako sa prinsipyo niyan. Talagang bati ko siya, wala siyang pakialam. Diba? Matapang eh. Isa na rin po si JIL Review TV. Ayan. Pinapanood ko rin po yan. Hindi niya lang ako sinashout out. Hindi, biro lang. JIL, Sir Ivan ha. Love you. Shout out, okay? So, ulitin ko, pasensya na po, Senator Robin Padilla. Kung mababatikos kita ulit, no? Kasi kabati-batikos until you learn how to humble yourself. I-admit mo sa sarili mo na nagkamali ka during that Senate hearing. No? Alam ko makabayang ka, pero sapaw ka pa dun. Sapaw ka talaga. Sapaw? Yung nalihis ka, nalihis. No? Kaya dapat ka talagang batikusin hanggat matauhang ka. Sabihin mo naman sa amin, pasensya na po kayo. Medyo nadala lang po ng emosyon. Ako matatanggap ko kung ganun. Hindi ko naman talagang sino ba ako para manghingi ng sa kanya. Nasa sa kanya po yun. Pero sa atin, paalala lang.
paalala lang na nandito pa rin yung mga sumuporta sa kanya na may nanghihingi lang ng dispensa. Pero hindi ko naman siya pinipilit. Senator po yan eh. Senator yan. Ano ba naman tayo? Vlogger ka lang, Pidol. Vlogger ka lang, Tokis. Ayun, tanggap naman natin, vlogger lang tayo. Wala po tayong boses kumpara sa isang senator. Di po ba? Ayan, ito na po. Ano po yung kanyang ginawa ngayon? No? After the brouhaha and yung mga ano niya, pagiging pagmamatigas niya po doon. Ayan po sa politiko. Kiss-assing. Bumawi po. Bumawi sa presidente. Bakit? Kasi alam nila na marami pa rin na followers na Marcos loyalists ang patuloy na naniniwala sa presidente. Marami pa rin supporters ng administrasyong ito na kung ano man ang sabihin ng presidente ay susundin. Sabi niyo kulto sa kulto. Leader yan eh. Kung anong sasabihin ng leader at alam naming tama, gagawin. Ayan po, ano sinabi ni Robin? Magaling ano, dun siya kakapit. Parang yung Uniteam lang. Ako, yun naniniwala pa rin sa Uniteam. Ano sabi? Magaling na Pangulo! Sino? Marcos, a true statesman. Ne. Akala ko ba, si Duterte lang magaling sa kanya. Isa sarkasam na natin tong si Robin eh. Talagang ano po, biglang nag 360 degrees. Oops! I'm going back to the original point. Who is that? Who is it? President Bongbong Marcos. Para naman mahikayat ko ulit sila. O kayo, maniniwala ba kayo kay Lobin? Di ba ang galing eh, no? Nag-pivot bigla, umikot 360 degree and went back to the original point which is what? Zero. And there is standing there. Sabi niya, the true statement. How about President Duterte, dude? Di ba, Hattori? Dude! Shout out sa aking friend, no? And brother from another mother. Like si ano, ayokong banggitin, baka magalit na naman sa akin ito at makukurot na ako nito. Di ba, Hattori? Dude! Ganun po usapan namin eh. Dude! What are you doing, dude? I'm just kiss-assing this guy. So, you know, he have a lot of followers. Maybe he can help me to lift up my image to his followers. So, they will not chastising me again. See? I'm kiss-assing his ass. So, they will know that I'm still a pro-government. Dude! You're freaking idiot! Okay ba, Hattori? Matatawa na naman nito si Hattori sa akin. What's up, freaking dude, Lobin? Alam nyo, kung yung isang vlogger na magaling ang tawag niya kay Presidente Duterte ay Mau Diggs. Pasensya naman sa mga DDS friends ko dyan, kay sister from another mother at kay kanyang husband. Pasensya na nyo ng kuya ninyo, makulit lang talaga. Pasensya na. Tawag nila ay Mau Diggs. Ano kaya ang pwede nating itawag kay Lobin? Yung iba, Lobin eh. Ginamit ko na. Lobin. Low IQ. Ganun ba? Hindi naman siguro low IQ si Lobin. Naging senador nga eh. Kayo naman. Pag naging senador, mahusay, magaling, matalino, matapang, ugaling kalye. Dapat ganun ang senador. Ikaw dyan, Mig Subiri, wag kang ganyan. Wag kang masyadong gentleman. Ikaw dyan, Tolentino, wag kayong gentleman. No? Ikaw dyan, Mark Villar, wag kang maging gentleman, wag kang tahimik. Dapat gayahin nyo, maging example nyo si Lobin. No? Yung gumaganong ganon. Nakaponitel ang buhok. Kung maglakad ganyan. Ganyan. Ganon. Walang pines. Maragsa, dapat maragsa. Ganon. Kita nyo? Diba, senador eh. Tama, mali. Diba? Number 1 senador. Yung sinasabi niya doon sa kanyang FB page, nag-number 1 siya. Wala siyang pira. Paano ka napunta dyan kung wala kang pira?
Freaking idiot. Pasensya naman po, no, sa mga no. Ano kaya tatawag natin kay Lobin? Si Presidente Duterte, sabi nila Maudigs eh. Kay Lobin, Mau Binoy? Pasensya naman. Mau Binoy. Tama po ba? O kaya Binoy C. Binoy C. Si Jinping. Di ba? Binoy How? Ganon. O kayo po, mamili kayo. Mau Binoy? Si Binoy? Or Binoy How? O ganon. Di ba? Pero yung maganda yung sinasabi nila, Lobin. Grabe naman, no? Di ba kita yung title na yan, no? Magaling na Pangulo Marcos, a true statement. Statement. Sorry, statement. Bobo. Ay, sinabi ko bang matalino ako? Nabi ko nga, bolol pa ako eh. O di ba? Ulitin natin. Magaling na Pangulo. O, kasi exclamation point eh, di ba? Marcos, a true statesman. O, yan. Sabi po ni number 1 senator at napakatalino at napakagaling, a servant of God, Robin Padilla. Yan. Padilla hailed the president as a true statesman who prioritized the interests of the nation, especially on issues related to the West Philippine Sea. A true statesman, ang kapakanan ng mamamayan ng una sa lahat, ang hindi pagkakaintindihan ay inaayos, hindi pinalalaki. Ang tunay na matapang ay siyang makakapagpigil sa sarili sa oras ng matinding galit. Ikaw nga never decide when angry or upset. Yan. Padilla heaped praises on the president following his recent directive regarding the Ayungin Shoal that indicated his level-headed approach. Instead of flexing military muscle, the president recently pressed for a peaceful approach to ease the tension in the West Philippine Sea. National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson Jonathan Malay ba to? Hindi. Jonathan Malaya revealed that the president instructed to civilianize the approach to Ayungin. Siyempre naman, kailangang civilian. Kasi pag dinaan mo yan sa military, yan na yan. Tama naman ang approach ng presidente. Level-headed. Pero hindi po yan ang usapan na inaano ng mga taong bayan sa Robin, o Lobin, o Mau Binoy. Hindi po. Kung ano yung stand mo, yung sinabi mo during the hearing, they did not like it. Kaya wag mong ikis-kis yung iyong nguso dyan sa wetpacks ng Pangulo. Nilalayo mo ang usapin, Lobin o Mau Binoy. Wag mong ilayo. Hindi pa rin natatanggap ng karamihan ang inasal mo, ang sinabi mo doon sa Senate hearing na yun. Kaya nga sabi namin we will forgive. Hindi ka naman humihingi sa amin ng paumanhin. O nga naman, ba't ka nga naman hihingi ng paumanhin sa amin? Number 1 senator ka? Ano lang ba naman kami? Kami lang naman ang nagluklok sa'yo dyan. Di po ba? Hindi kami karapat-dapat na manghingi sa'yo ng paumanhin, i-demand sa'yo. Hindi rin kami karapat-dapat na bigyan ng paumanhin. Sino ba kayo? Ayun. Yun yan. Di ba? Sige. Okay lang yan. At least people now already know. No? Na ika nga, you cannot yung old na you cannot have the old dog. Ano yun? Yung matrain sa bagong tactic, mga ganun, no? Yung bang pag matanda ka na, mahirapan ka ng makapag-adapt sa mga changes. At kung ano man yung paniniwala mo, yun na yun. Yun. Di ba? Ganun po. Masakit man tanggapin, pero natulongges po tayo. Yung sabi nga po sa mga comment dun sa videos ko, siguro may isa o dalawa lang na kumakampi kay Mau Binoy o kay Lobin, no? Pero karamihan po. Sabi nga nila, hindi kami pupunta sa gera pag yan ang kasama namin eh. That hurts. O ngayon, kinikis-kis niya yung kanyang ilong sa wetpacks ng Pangulo. Di ba nakita nyo?
the true statement. Iniba na po statement, inibang binaling ang atensyon, nilalayo sa kanya, pinupunta sa Pangulo, hina-high praise ang Pangulo. Yung time na pumunta ka doon, iba yon. Saka hindi ka senator noon, kaalyado ni Tatay Digong ang China. O ngayon, doon ka magmayabang this time of high tension ngayon. Sige nga. O eto po, masakit. Puro forma kasi. Sabi ng politiko, performance rating of Mark Villar. Si Lobin, bagsak. Puro forma kasi. O, wag nyo nang idama yung iba. Si Lobin na lang. Ayan. Anong sabi dito kay Lobin? No? Kay Mau Binoy. From 47 to 43. Ay nako, ewan lang natin. Magsagawa kayo ulit ngayon ng survey para kay Mau Binoy. Tiyak yan. Baka negative na ang puntos niyan. Di po ba? Eto. Alis na tayo dyan kay Mau Binoy o Lobin. Punta na tayo dito. Dito sa isa na akala mo ang tapang-tapang sa Twitter. Ang tapang nito sa Twitter, mga kababayan, nababasa ko yung post niyan, no? Kung ano-anong pinagsasabi sa gobyernong ito, no? Whether Marcos or Duterte, talagang binabanatan niya. No? Ang tapang-tapang, pero nandito sa Amerika, nagtatago, ayaw umuwi doon. Kung wala naman pala siyang kaso, bakit hindi siya makauwi doon? Hinahabol siya ng ex-wife niya. Naku, napakaganda po ng asawa nito. No, napakaswerte. Tapos iiwanan mo lang. Ganon-ganon. Nako. Ito po sabi ng inyong favorite na social media reporter. Yung pong amo nila may libel case sa ating bansa. Ayan, pasensya naman, no? Kasi nung ginugol ko ito lang nagpakita Mukhang hindi kinagat to ng mga stream media sa ating bansa. Ito po. US government sues, no, kinasuhan o dinimanda si Andres Bautista. Kilala nyo yan? Sino yan? No, 'di ba yung asawa niya pumunta pa kay grandstanding Rapitul pa. Ganda talaga ng asawa. Ganda talaga ng asawa niya. Parang yung isa nating member diyan na napakaganda. Pero member po natin yun. No? At least nagkaroon ako ng member na napakaganda. Hindi ko na po sasabihin kasi baka tanungin nyo pa ako. Di ba? For money laundering after ex-wife plugs 1 billion pesos wealth. Saan galing ang yaman mo? Ano kayang negosyo mo nun sa Pilipinas habang ikaw ay COMELEC commissioner? Ganun ba kalaki ang sahod ng COMELEC commissioner para magkaroon ka ng 1 billion pesos wealth? Di ba nakita nyo yung asawa niya kay Rapi Tulfo sa RTIA, yung wanted sa radyo? Sus, yun daw cabinet, pagbukas niya, punong-puno ng kwarta. Ako, ginawang bangko yung cabinet. Naku, Diyos mio. Ayan, tingnan nyo yung pagmumukha nitong hinayupak na ito. Naku, wag lang tayong magkikita dito sa California at talagang ipupunta kita dito sa Immigration and Custom Enforcement Office. Ito po, may kaso po ito. Yari ka. Bakit yung Twitter, hindi pa tinatanggal ang Twitter account nito? May demanda na, US government pa ito, Sige. The United States government sued former Philippine election chief Andres Bautista for money laundering and conspiracy after his estranged wife Patricia Paz Bautista flagged his alleged ill-gotten wealth worth 1 billion pesos, equivalent to 17.57 million. Ay, para kang tumama ng super loto yung dito sa California. Bautista allegedly anomalous dealings were related to the Philippines presidential elections in 2016. Nakita nyo na? Nakita nyo na? Paano natalo si Bongbong Marcos as Vice President noong 2016? Etong hinayupak na anak ni Beelzebub, ayan. Ang tanong, bakit ito hindi kinakasuhan ngayon sa Pilipinas? Anong ginagawa ng Anti-Money Laundering Council sa Pilipinas? Bakit hindi habulin ito? Mismong Amerika pang nagdemanda? May kaso po ba ito?
Philippine government, sige nga po. Mukhang wala akong nababalita eh. Ha? O, Homeland Security na ito. Ay nako, alamin nyo pa po kung anong status nitong si Bautista dito. Kung yan ba ay legal resident, US citizen, or ano, illegal. No? Kung illegal yan, nako. Sayonara, mahuli ka sana. No? Ngayon, kung US citizen siya, ay nako, o ano, doble kara. Diba? Allowed ba yun? Nakapag-serve as COMELEC commissioner? Kung US citizen? O kung green card holder siya, ganun din. Kasi ang green card holder, prelude to becoming a US citizen if you will apply, di ba? O. Ay, dapat ito i-deport. Ay, Bongbong Marcos, DOJ, ay, kunin nyo yan. Di ba? Naku, tuwan-tuwa nito si Glenn Chong. Mukhang may vindication yata kay Glenn Chong. Di ba? The Department of Homeland Security investigation filed the case against Bautista at the U.S. District Court in Southern District of Florida. Ay, nasa Florida, si Kupal. Malayo po yun. East Coast po yun. Layo yun. 3 hours yun ahid sa amin. Oh, nasa West Coast ako. No? Nung September 19, Tuesday, dito. Oh, nasa Florida siya. Tahanan ng mga ano yan. Ano ba yun? Sunshine State ba yun? Correct me if I'm wrong. No. Florida Orange. Nandoon si World Disney. Oh, wow. Disney World. Oh, wow. Di pa po nakakapunta doon. Orlando Universal. Oh, wow. Hindi pa rin po ako nakakapunta doon. Dito lang po tayo sa California. Sa laki ng California, hindi pa rin ako nakakagala. Palagi po kami kasi sa Vegas. Kasi sabi sa Vegas, ano yun? What happens in Vegas stays in Vegas. Diba, Tori? Ayan o. The case was reported on Thursday, September 21. Ay nako, tama-tama. Good news, anniversary ng mga anti-martial law. By the international news, no? Yan, buti nga sa'yo. Ito. Ngayon, sumagot po siya sa kanyang Twitter account. Ayan, no? Tingnan nyo yung Twitter account ni Kupal. Kupal. Ito po. Ha? Tanong niya, ha? Andy Bautista. Tapos, ang ano niya pa, handle niya pa yun. Chair. Ande Bao. Mukha ulo mo, mukhang bao. Ang bao-bao mo. Punyeta ka, ang bao-bao mo. Diba? Diba, Ali? Ali Buga, o, diba? Tangina, ang baho-baho mo. Maligo ka. Ayan, o. Sabi niya pa, yan ang pinagsasabi niya, o. Na-surprise daw po siya. Bakit ba nag-file ng complaint sa kanya? Hindi daw siya kinontak ng Homeland Security. Ay, mag-antay ka? Mag-antay ka? May kakatok sa bahay mo. Kung tama yung address ng bahay mo, kakatukin ka. Pag hindi ka nakita doon, sabi nga ni Bon Jovi, I'm wanted, dead or alive. Di ba, Ali Buga? Hot City. I'm wanted, dead or alive. Young Guns. Oh, yung pa na din nakapanood niyan. Young Guns movie, 1 and 2. Ha? Bon Jovi. Di ba? Storya ni Billy the Kid. Oh, kaalam nyo ha? Basta rock, pop rock. Medyo may alam tayo dyan. No? Si Nirvana. Kurt Cobain. Si Axl Rose. Guns and Roses. The November Rain. Oh, di ba? Nakaka-relate ba kayo? Di ba? Oh, Andy Bautista. Hindi ka pa ba nakokontak? You wait for your turn. Baka dalhin ka na sa immigration detention. Magta-typewriting ka na doon. Alam niyo yung typewriting? Pag sinabing typewriting, yung o kaya piano, magpa-piano ka, ipipingerprint ka na. Fingerprinting. Ten, ten, ten. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Kulong. Di ba ang sarap asarin nitong gunggong na ito? Ang yabang-yabang po niya dyan sa kanyang Little X account. O ngayon, mai-X ka. O
Hello, Elon Musk. Look at this guy, still on your platform, no? He was sued, nadimanda na po by Homeland Security, money laundering, and conspiracy. Sabi niya, be that as it may, I am ready to respond to the alleged charges at the proper forum and time. Okay, we'll see you in court. Pinagmamalaki niya na bumoto daw ng 15-0 para ibasura yung electoral protest. That was so yesterday. Nag-move on na po kami kasi yung dinayang BP nung 2016 election ay naging presidente by the majority votes. Tambak na tambak po yung amo mong lutang ng mahigit sa 16 million votes. Ng siopaw. Bakit hindi ka umuwi ng Pilipinas at nang magkaalamang? Di po ba? Di ba mga Marcos supporters and loyalists? At mga Duterte, yung mga diehard Duterte supporter lang po hindi po kasama yung mga nagkukunwari dyan, no? Di ba? It's about time. Karma is a bitch. Di ba? Di ba, Lobin? Karma is a bitch. Di ba? Baka sabihin nyo, bitch, yung dagat. Hindi po. Alam nyo na yung BITCH. Yan. Di ba? Ngayon ka magmalaki. Sabi nga dito sa politiko, hell hath no fury than a woman scorned. Ex-wife tips led US to file money laundering raps versus former COMELEC chief Andy Bautista. Yan po. Ginalit mo ang napakaganda mong asawa. Sinayang mo ang kanyang beauty. No? Ayan. Hahabulin ka niya. Nothing more. Sabi nga, scorn. Parang si Glenn Chong. Parang si Hitad. Di ba? Mga scorn ni FL Lisa at Bongbong Marcos daw sila. Ayun, nagwawala. Ayan. Hell hath no fury than a woman scorn. Kahit na daw po, impyerno, walang fury. Ano ba yung fury? Kayo na mag-research nun. Hirap na i-define Pag ang babae o yung sino man ang na-scorn, lover scorn, patay ka, walang sasantuhin yan, maski na magdala ka pa dyan ng napakaraming kung ano man mga spiritual gadget mo. Ano pa? Binaboy nyo ang Pilipinas. Kayong mga dilaw kayo, mga hinayupak kayo. Tapos ang sisi nyo sa Marcos, ang sisi nyo sa Duterte. Makita nyo yung mga aktivista nung nag-celebrate sila ng dark days daw nila. Kung ano pinagsasabi sa placards, Marcos noon, Marcos ngayon, o parang si Mami Peng lang yan Di ba si Aling Loyalista? Ano sinasabi niya? Marcos noon, Marcos ngayon. Di ba Mami Peng? Libre promotion Mami Peng. Ginamit yung mo, nung mga aktivista, papayag ka ba? Mami Peng? Di ba? Payag ka? Yung iyong famous line, Marcos noon, Marcos ngayon. Kayo, papayag kayo, ginamit nila yon. Hindi ko lang na-save yung picture Nakita ko po sa aking social media. Sabi ko, gago talaga to. Hanggang ngayon, inaalala pa rin nila yung atrocities nung yumaong matandang Marcos. Ayaw nilang patahimikin sa hukay. Pag hindi nila kayang patahimikin itong matandang Marcos, wag din natin patahimikin yung mga iniidolo nila. Yung nagkunwaring Malaysian, yung namatay daw sa tarmac na hero nila. Pero hindi pala Pilipino? So ang hero nyo ay Banyaga? Di ba? Tapos sasabihin nyo makabayan kayo, mga ulol. Hindi kayo makabayan, ang after ninyo ay ang kayamanan ng bayan. Tulad nitong si Andy Bautista, sana katuking ka na ng Homeland Security kung nasaan ka mang hindot ka. Pasensya naman, na high blood na naman ako. No? Kayo po, mga kababayan, ano masasabi nyo dyan kay Mau Binoy? Si Lobin, no? Muang gumagano na naman sa, parang ganun siya, yung aso siya, no? Gumaganon sa wet packs ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Alam nyo na, syempre, tayo, kulto tayo ni Pangulong Marcos, di ba? Pasensya naman po ako, sabihin ko na kulto, ganun. Syempre, maawa si Pangulo. Okay boy, okay. Okay, calm down, I'll tame them. No, pagsasabihan ko sila, neck mo. Pasensya naman dyan, no, kay ating sister from another mother at
Alam mo na, siyempre, ano lang tayo, yung ating saloobin. Nagpapakatotoo lang. At doon sa mga bashers natin, bahala kayo sa buhay ninyo. Mag-vlog din kayo kung gusto ninyo. At dyan po, no, kay, ano ba to? Boy girl ba to? Ano po masasabi nyo dyan, no? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.